tatapusin niya, di po ba? Kaya sa paningin ko o sa aking pananaw, pag-pray natin ang magnanay sapagkat mayroon pa po silang isang kapamilya na hindi pa po nasa Panginoon, ang kanilang father di pamilya. Kung paano gumawa ang Panginoon sa panganay, sa bunso, sa nanay, ganun din po yon. Kaya po, ano po ang kahalagahan nito ngayong hapon sa atin? Well, minsan ay pinagpipray ko yung mga kalibidungan na talagang matuto sila ng panghapong worship kasi pati yung ating mga talagang mga dati sasabay na sa kanila, pag-pray lang natin sila, okay? Ang relasyon ngayon sa hapon na ito bilang servant. Nagsimula tayo sa 1 Timothy chapter 1 is about naalala nyo, letter P. The blank of the servant. Ano yon? Chapter 1, the letter P. Ano po? The person or the picture of the servant. Chapter 2 is ano daw? The prayer of the servant. Ngayon kaya, chapter 3 po ng ating 1 Timothy. Masyadong malakas ang gain. Okay? Chapter 3, 1 to 16. Tayo po magsitayo sa pagbigay galang, sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Siguro dahil 16 po ay tagwalo, no? Palitan, sagutan, 1, 2 hanggang 16. Okay, verse 1, verse 2. Are you ready? Chapter 3 ng 1 Timothy. Okay, 1 to 16. Verse 1. Okay, verse 2. Verse 3. Verse 4. For if a man, how shall? Oo nga naman, verse 6. Hindi baguhan, lest? Ang baguhan kasi, may pride. Okay, verse 7. Verse 8. Likewise, bago tayo magbasa ng verse 9, sa verse 8 po pababa, sa mga diakono. Yung pong 1 to 7, sa mga pastor o bishops. Okay, verse 9, pure conscience. Verse 10, blameless. Deacon lang blameless. Walang maipipintas, walang maisisisi. Verse 11. Di ba? Kaya po mahirap magpili ng diakono. Okay, verse 12. Okay, next. Agree. 14, these things, hoping, shortly. Okay, verse 15, but in the house of God, so, address pala lahat. Hindi lang bishop o pastor, hindi lang deacon, lahat pala mag-behave sa loob ng church. Tama? Last po, sabay-sabay. And great is the mystery. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of the angels, friends of the Gentiles, believe in the word, receive up into glory. Ngayong hapon po pag-uusapan natin the purity of the servant. Dalawang servant, tatlo. Sa verse 11 hanggang verse 16, mapapakita ko sa inyo doon kung ano ang kahalagahan
ng may bahay o ng asawang babae. Okay? The purity of the servant. Tayo po ay lapit sa Panginoon sa panalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa hapong ito na sa kabila na marami pong kabigatan o abala sa sino man na para bang mas mahalaga ang mga bagay-bagay, kundi salamat na kami po ay mga servant. Priority ka namin, Panginoon. Oo, kami po ay gusto na rin magpahinga, gusto na namin nandoon sa bahay, nakaupo, nagpapahinga, kung anong ginagawa. Pero dahil araw mo ngayong Panginoon, mas mahalaga pa rin po na unahin namin ang iyong kalooban, ang iyong nais malaman namin, ang iyong nais na matutunan namin ngayong hapon. Salamat po sa bawat isa na nag-stay. Salamat po simbang ito patuloy na nangangaral ng iyong salita at kapangyarihan. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapala, pag-iingat. Kayo po maggamit ng bibig ng iyong lingkod, wala siyang kakayanan, maging po ang tagapakinig, buksan ang puso't isipan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. Babaan mo ang gain. Kasi magpipidback yan. Yan pinakataas. Okay? So, kung chapter 1 ay tinungkol ang person or the picture, sino ba ang servant doon sa verse chapter 1, di ba? Okay na? Kasi masakit sa tinga yan. Okay. So, dito po ngayon, nasa third chapter na tayo, ang sulat po kay Timothy, 1st and 2nd Timothy, ay pastoral epistle. Pastor, para sa pastor po pala yan, bakit tinidiscuss mo? Okay. Saan po nagsisimula ang isang pastor? Sa isang ordinary member. Amen! Huwag niyo sabihin na lahat ng mga pastor na malalaking simbahan, nagpastor kagad sila. Bago sila nakarating sa totoong pananampalataya, may nagpastor sa kanila. Tama? Hindi, minsan kasi parang lumalabas na ganun lang siya kaagad. Hindi po pwede. Sapagkat ang Biblia nagsasalita, 1st and 2nd Timothy, at kanina sa umaga ay nakita natin ang chapter 3 ng 2nd Timothy, na kung bakit nagpadala at sinusulatan ni Pablo ang batang si Pastor Timothy, dahil sa parating na panahon ng mundong ito ay hindi na maganda. Okay? Talagang lumalabas na. At ngayon, sa hapong pong ito, at sabi ko nga sa inyo ay purihin ang Diyos, at tama naman ang oras pala doon, okay? Ay tatlong bagay ang ating titingnan. Number 1, from verse 1 to 7, ito po yung modelo, the model servant. Sino-sino ito? Si pastor lang po ba? Dati po ako ay ordinaryong miyembro lang. Nandun ako sa sulok, sa gilid, nakaupo, sapagkat ang init doon sa aming nirerentang apartment. At pag ganitong oras, titiyagan ko sa inyo, hindi na ako nakakapakinig sapat, nakakatulog na ako sa gilid. Sobrang init. Okay, kaya isang araw, nagbigay ang Panginoon sa atin, o sa inyong lingkod, na desire, para hindi ako inaantok sa hapon. Trabaho ako dyan sa palayan. Daming langgam, kinakagat yung pa ako, nagtatabas ng damo para makakuha ako ng 50 pesos a day. At nakakita ako ng isang second hand na ganyan, stand pan, second hand, hindi po brand nyo. Ang halaga niya ay 250. So ilang araw po yung gagawin? Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Diba? 50. 1, 2, 250. Alam nyo, iyon pala ang paraan ng Diyos kung bakit ang isang servant ay tinatawag sapagkat mayroon siyang puso sa gawain ng Diyos. Yun ang dahilan ko kung bakit ako nandito sa tingin ko Wala naman akong ibang nais. Maibsan yung aking hirap ng init. Yun pala, panawagan pala ng Diyos yun sa isang ordinary member. Okay? So dito ay, lahat pala ito ay applicable kahit sa mga deacon. Okay? Mga kapatid, huwag ka po kayo mamisinterpret. Kasi ngayon panahon, kapag nabanggit ang salitang deacon, ay mga makapangyarihan sa likod ng pastor. Hindi po ganun yan. Ang word na deacon o diakonos ay doon, sino po sa inyo ay nakakain na sa isang restaurant noong mga 1980 hanggang 90? Uso pa yon. Yung pagpupunta ka sa restaurant, mayroong mama dyan sa harapan, nakaniitim man niya na coat and tie, may ganyan dyan puti sa kanyang kamay. At pagdating mo sa isang kainan, good morning, sir. Good afternoon po, sir, ma'am.
ano pong maipaglilingkod ko. Ang tawag doon ay, hindi nyo alam yun, hindi na nyo inabot. Grabe naman ang panahon ko, lumang-lumang tao na pala ako. Restaurant. Okay. Ano yung mga tao doon? Mga, sabay-sabay, mga waiter! Waiter! Ang yabang pa, waiter! Di ba? Takbo naman si waiter. Yes, sir. Yan ang diakono. Hindi yung nagtatanggal ng pastor. Uso ngayon, pag may deacon, tanggalin na yung pastor na yan. Hindi po ganun ang turo ng Biblia sa atin. Okay? Kasi malalaman natin mamaya. Yan po ay mga verse 8 and verse 10. Ang tawag sila, ministering. Okay? Nandoon sila para magministeryo sa mga office nila. Kung saan sila nilagay doon, yun ang kanyang ministeryo, palaguin ang gawain ng Diyos, hindi pangunahan ang leader. Okay po? Malinaw. Okay, so pangatlo, from verse 11 to 16, the mate of the servant. Sino yung mate ng servant? Ano ito, mga seaman? Hindi. Ito yung asawa ng mga servant. Bishop or waiters, siya po ay may mga asawa. Okay? So, yun po ang ating titignan ngayong hapon. Doon muna tayo sa mga bishop o mga pastor. From verse 1 to 7, number 1, na mapapansin natin qualification nila ay blameless. Pero, pastor, kilala kong taong yan na nagpipreach. Minsan may mga ano pa, may mga hindi pa makatiis. Oy, kilala kita dyan, kahit anong preach mo. Mula nung ganitong panahon, may ginawa kang mali, at ba't ka nagpipreach dyan? Di ba, nakita ko na yun, nag-post yata dyan si David. Sabi nung preach, oo, ginawa ko yan dati. Totoo yan. Lahat ng kasamaan nung ginawa ko yan. Pero binago na ako ngayon ng Panginoon. Wala na yun sapagkat ako'y napakong kasama ni Kristo. At ang buhay pinamumuhay ko ngayon ay hindi na ang buhay kundi buhay na ni Kristo. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live yet not I but Christ liveth in me. In the life that I now live in the flesh, I live by the Son of God who died for me. Tama? So yung po yun ang ano doon. Kaya minsan kilala natin, pero alam natin na binago na sila ng Panginoon. Kaya sila po ay mga blameless. Ibig sabihin, sila po ay above ridicule. Hindi siya pwedeng tuya-tuyain sapagkat may nakaraan siya, binago na siya ng Panginoon. Ano po? Kaya dito mga kapatid ay, sa pastor lang ba ito? Pwede rin po sa bawat isa sa atin. Bakit? Kapag ikaw ay servant sa isang simbahan, ay pwede mo rin gawin. Dapat ang isang anak ng Diyos ay blameless. Walang anumang pwedeng itapon sa kanyang dumi, walang isisi sapagkat siya po ay binago na ng Diyos, dapat nagbago na siya ng buhay. Hindi yung nalalaman, nagsisimba ka dito, nagbabasa ka ng Bible, nagpipray ka, tapos yung buhay mo sa labas, the same. Wala pong pinagbago. So dito po ay, ipapakita ng sulat ni Pablo kay Timothy, okay? Kung bakit sinulatan si Timothy, nakita ni Pablo sa kanya ang desire. Nung nakilala niya ang Panginoong Kristo, sabi niya, sabi siguro, baka sabi niya, Pastor Apostle Paul, sabi niya, susundin ko ang Panginoon. At kung maalala natin, nung tayo po ay bago makakilala sa Panginoon din, baka nagsabi rin kayo, Panginoon, salamat, niligtas mo ako, nakilala kita, at mainit na mainit ang puso natin dahil ang mga anghel sa langit nagkakatuwaan dahil sa pagbabalik mo. At ang sabi mo, Lord, magiging matapat ako sa iyo, gagawin ko ang lahat para mapapurihan ka at nakilain ka. Marating ang pagsubok sa buhay ng isang servant. Hindi lang po pastor, maraming pastor po nalalaglag, nahuhulog sa kanilang ministry. Maraming membro tumatalikod because of the love of money, not of the love of the Lord. Nakatalikod dahil sa gumaganda ang buhay nila, dahil pinagpala sila ng Diyos, dahil pinagpala sila, natakpan sila ng pagpapala, tinalikuran ng Diyos na nagbigay nito, ay doon po sila din natusubok na sila ay walang tibay para sa Panginoon. Pangalawa pong doon sa model servant ay husband of one wife. Okay, sabi doon, ay controlled, not divorced and remarried. Ano po? Pero may mga nangyayari ngayon yan eh. May masaklap pang nangyayari. May nababalitaan ako, dinivorce yung isa, asawa ng bago. Parang, ewan ko. Kasi nauuso kasi yung divorce na yan eh.
Pero sa akin, sa palagay ko, bakit i-divorce yun? So, pangatlo, hindi lamang po siya blameless, a husband and one wife, kontrolado niya po ang family, ano po, and then vigilant or aggressive, siya po ay temperate sa lahat ng bagay. Ako nga, minsan iniisip ko, Lord, ako ba ay qualified dito? Minsan mainit ang ulo ko eh. Minsan, napapatulan ko yung mga dapat hindi papatulan. Ano po? Minsan may ganun po ang buhay ng tao. Okay? So, habang nag-aalaga ang isang pastor ng isang tupa, dapat hindi niya madalas napapalo yon. Kung siya po ay gusto niya ang mga plak na ito ay lumago. Okay? Kaya po yan ang isang, lagi ko sa inyo, ipag-pray nyo ang inyong lingkod sa pag-aaral. Baka mamaya, hindi na po ang lesson ng Panginoon, kundi sarili na niya. Okay? Medyo iba na po ang takbo niyan. Okay? Pangatlo, o pangapat, sober, nakalagay doon. Ano po? Serious. Okay? Sa verse 2, di ba? Kanina, vigilant, sober, sa verse 2. At pangatlo doon, mapantasin natin sa verse 2, kung nandyan po sa screen, yan. Okay? Ang mapasin nyo isang word doon is good behavior. Maingat. Yun pa ang isa pong disqualified ako diyan eh. Minsan pag ako nakaisip, salita agad. Disqualification yun eh. Pag-pray nyo po ang inyong lingkod. Okay po ba yun? Okay, so, dito pa lang sa, sabi niya, good behavior, okay, sabi doon, good behavior, nakalaga doon, nakapagpipigil, matino, ang pag-iisip, grabe, no? Parang may konti, ano? And then, ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pampito, hospitable. Mahal ang bawat tao. Hindi siya namimili. Naalala ko yung lesson ko doon sa Bible study, yung kay James. Diba? Pag mayroon sa inyo nakasuot ng magara at may mga dilaw-dilaw sa kanyang mga singsing at pulseras at may mga choker nakalagay dyan, lalaki, sasabihin ng isang ano niya, dito na po kayo maupo at ako'y doon na lang sa sahig, maupo. Ang sabi ng Bible sa sulat ni James, na kapatid ng Panginoon sa nanay, kasi si Christ ay walang tatay na ama sa lupa, kundi yan ay lalang na Espiritu Santo, kapatid ni James, na writer, si Christ, sa nanay kay Mary. Sabi niya ganyan, hindi niya pinagmalaki na kapatid niya si Jesus, may kakayahan siya na lumapit doon para, no, siya ay nagpaging isang servant na ang sabi niya ay ang isang totoong servant nagpapakumbaba at hindi namimili. Pag sinabing namimili, halimbawa, mayroon kagrupo, pinag-apat yung grupo, tapos sabi mo, ay, ito yung magkagrupo ko, ayoko nito. That is partiality, namimili kayo. Ang sabi ng writer doon na si James, dahil siya po ay isang hospitable. Ang sabi ng Bible, dapat hindi tayo namimili kapag may nakita kang medyo mistiso, matangkad. Ay, dito ka na, kagrupo ka namin. So dapat hindi po nakikita sa isang totoong Kristyano. Bakit po? Ang sabi ni James doon ay dapat, sabi niya doon sa verse 14 yata yon, di ba ang mga pobre ay pinili ng Diyos para mayaman sa pananampalataya? This is may katuwiran yun eh. Sabi ng Matthew chapter 5, blessed are the poor in heart, for there is the kingdom of heaven. Subukan mo yung super yaman. Alukin mo ng salvation. Gold ang ano namin. Ginto ang oras namin. Hindi namin kailangan ng mga Bible nyo, mga Bible study. Hindi namin kailangan yan. So yun po ang dapat ang isang naghahangad na maging isang pastor. Okay, gusto niyang maging misyonero, ay isa siyang mapagmahal ng tao at walang kinikilingan, walang pinipili. At sa isa pang verse doon, okay, ito po ay qualified magturo. May kakayahan magturo. Ako nga, medyo kulang dyan eh. Okay? So, nagpapagod ito, nagsusunog ng kilay, nag-aaral. Ano po? And then, ano pa? Sa verse 3 ay hindi po siya mahilig sa alak. Well, dito po may issue dito. Si Timothy, doon sa lugar niya nung panahon, ay masama ang ano ng tubig. Ang water supply nila marumi. So, imbes na nagkaroon siya ng sakit sa tiyan dahil doon sa tubig na ito, so na-required siya na uminom ng konting alak. Pero hindi sinabing magpakalango sa alak. Ito ngayon yung pinagmamalaki na, minsan may na-encounter ko sa Bible study ko dyan sa lugar na yan. Di ba, pastor, naggawa ang Panginoon ng alak? Anong klaseng alak? Hindi niya masagot. Pangalawa, bakit sinabihan ni Pablo si Timothy uminom? Kasi may sakit siya sa tiyan. Hindi siya pumili uminom ng tubig na yun na madami kasi lalo siyang masisira. Kaya
konting alak na lang kasi gamot yon. Okay? So, minsan may mga pilosopo akala aabot sila sa kanilang galing, hindi sila ublas salita ng Diyos. So dito po ay hindi siya dapat, ano sabi diyan, ay not given to wine, not striker, hindi mahilig sa alak, hindi mapusok. Siyempre, pag nakainom ka, ay tapang na. Di ba? Subukan mo yung may mga doctorate sa pangalan. Pag lasing, mahihiya ka. Yung nasa bus, diba? Baka may mga, ano sa inyo, magsusukayin, tapos uwian, ang dumi-dumi, ang baho-baho. Pero doktorya. Kabaliktad naman ngayon, may mga pastor nagpapatawag doktor. Wow! Ibang klase rin. Now dito, kaya mga kapatid, ultimo reverend, ayokong gamitin. Alam mo bakit nahiya ako eh? Ang word na reverend ay para sa Panginoon, pero maraming pastor. Ako si Reb. Iba-iba tayong pananaw doon mga kapatid, at iba-ibang pananagutan. Kaya dito po ay, sabi niya dyan ay, not striker, not greedy, filthy lucre, ano po? Mahinahon, okay? Hindi palaaway. Dati nung araw, di ba? Ganun talaga, konting ano lang, lalo sa office. Pero alam niyo, tinuruan ako sa opisina ng Diyos. Nung one time na nagpa-meeting kami, sabi nung isang sales manager, di ba Christian ka? Bakit malaki kang galit? Para akong binuhusan ng... Kasi talagang, your sin will find you out eh. Kaya ganun po, may sa opisina, may magsasabi sa kanya, anong ibig sabihin nun? Kinukorek tayo. Ngayon, saan nino kahingi ng sorry? Sa admin, no? Doon. Lord, sorry po. Nakagawa ko ng mali. Hindi ko na po ulitin. Ganun lang ang ano dito, sinasabi ng verse. Okay? Sabi diyan, mahinahon, hindi palaway, at hindi maibigin sa salapi. Okay? So, at verse 3 na ba yan? Ano po? Verse 3. Okay? Dapat kontentado tayo, hindi tayo dapat greedy. Pag sinabi kasing greedy mga kapatid, medyo malawak po ang term. Ang greediness ay para bang mahilig ang isang Kristiyanong ito sa mga material na bagay. Siyempre, pag mahilig ka sa material na bagay, mag-i-interest ka ng pera. Kaya dito po, pinanggit dito sa verse 3, not greedy of money, ibig sabihin, you should be content. Kontentado. Okay? Huwag naman yung hindi ka nagagawa, hindi ka nakikilos. Content ka nga na kung anong dumarating. Mga kapatid, isa sa bagay na pinapasalamutan ko sa Panginoon. Ang ating mga members ay kunti pa lang naman ang mga working force natin, pero at least gumagalaw ito, kumikilos ito, kaya nga gumaganda ang ating paligid. Pero ako'y contented na hindi lamang sila ganon, kundi marami pang susunod sa kanila na magsusuko ng buhay para magpagamit sa Panginoon. Lalo na ang kanilang mga gift na binigay ng Diyos sa kanila, kung ba't sila nagtatrabaho, gift yan na binagkaloob ng Diyos. Pinag-aaral sila ng Diyos, pinatapos sila ng Diyos para magbigay glory sa Diyos. Hindi yung magbibigay glory ka sa sarili mo, kundi nagagamit ka ng Diyos sa anumang paraan, kahit maliit, kahit malaki, na nandoon ka sa lugar, tinanim ka ng Diyos, dyan ka patutubuin, at marami ang magkikinabang na mga passers-by, mga ibon, na ito ay dumadapo doon sa lugar na yon, bilang tinanim ka, nakapagpapahinga. Sabihin natin natamaan siya ng isang airgun, may sugat siya, dumapo siya doon sa mustasa pananampalatayang iyon, at nagkikare ka dahil ikaw ay nasandalan, gumaling siya, alam nyo, blessing po yun. So dito ay dapat hindi tayo mga greedy. We are to be contented. Ano ang binibigyan ng Panginoon? One day at a time. Katulad po ng lesson sa Old Testament, di ba? Nagrereklamo sila, sabi niya, Pastor Moses, ba't mo kami dinala sa wilderness na ito? Ang sarap-sarap doon sa Egypt, sa mundo. Mayroon doon bawang, pag ginigisa yung bawang na may tuyo, ang bango, may sibuyas. Ba't mo kami nila dito? Wala ditong pagkain. Ang di nila napansin, yung provision ng Diyos, nandoon yung manna everyday. Ang gagawin lang ay mumulot. Alam niyo ang mga greediness nila? Sabi niya, anak, kuha ka ng bagul, yung bao. Kuha ka ng mga 10 bao. Pulot tayo ngayon para bukas, hindi tayo gigising maaga, para bukas, sitting pretty. Pagkuha nila ng kanilang pagkain, ano nangyari? Inuod dahil sa kanilang greediness, nawalan sila ng mayroon na sila. Pangalawang ipinagrereklamo ng mga tao nung araw, at hanggang ngayon, nasa paligid nila ang lahat, may pugo. Yung pugo, meat. Yung itlog, sabi ka na, pinag-usap yung mga men kanina, ay mayaman sa uric. Ano ng itlog?
component niya. Mayaman siya sa, ano yun? Hindi ko makuha dito, malayo eh. Cholesterol, okay. Pagka puno ka ng cholesterol, hindi rin maganda, di ba? So, naging greedy sila. Panginoon, sabi niya, Pastor Moses, bakit mo kami dila dito? Ayaw namin dito. Walang pagkain, walang tubig. Ito pa. Kung ang Diyos sa Old Testament hanggang ngayon ay magkaiba, matagal na tayong pinatay. Si Moses, dahil sa init ng ulo niya, mainitin dito itong pastor na ito, ang ulo niya, si Pastor Moses, Panginoon, anong gagawin ko sa mga Israelita ito? Ang titigas ng ulo, reklamo ng reklamo, araw at gabi, puro reklamo sa akin. Ba't ko daw sila nalarito? At bakit daw sila naghihirap? Andun ganda ng buhay nila sa mundo. Alam nyo, niligtas na nga ng mga ang Panginoon ng mga taong ito. Niligtas na nga, nagreklamo pa. Wala daw doon tubig. Sabi ni Moses, Panginoon, anong gagawin ko? Sabi ni Moses, kausapin mo yung bato. Mag-pray ka sa Panginoon because He's the rock of our salvation. Sa galit ni Moses, yung kanyang sungkod, anong ginawa niya sa bato? Pinalo niya. Speaks of the New Testament sacrifice of Christ. Okay? Bumulwak yung tubig, di ba? Kaya, ang pananampalataya napakahalaga. Dito po ay ang mga qualification ng isang leader, pag wala silang contentment, sabi nila, hindi ako tinawag sa lugar na ito. Mga patid, magpapaalam na ako at tinatawag ako sa lugar ng wag sa norte, nandun na si Brother Raymond. Ayoko doon. Magkikita kami ron eh. Doon naman ako sa Abra. Hindi ba ang Diyos tumawag sa iyo rito? Ganun ang kaisipan ng mga pastor. Diba, may masaktan eh. Ba't ako tinatawag bago? Hindi ka ba tinawag dito? Diba? So yun po ang sabi dito, dapat ay we are contented kung saan ka tinawag ng Diyos. Hindi ako dito tinawag. Mas maganda doon. Okay? So dito po ay, maliban na siya po ay contented, patience. Okay? Pang-apat doon sa verse 3, dapat mayroon siyang great patient, long-suffering, gentle. Ano po? Pagtitiis. James 1:17 ba yun? Hindi yata. Okay, wag na lang tingnan. Baka mali yung aking naisip. Panglima, siya po ay isang leader, ang isang pastor, ay isang meek, not a brawler. Okay? Colossians 3:1. Pakitingnan nga natin ito. Tingnan kong nilagay kong verse. Colossians 3:1. Okay? Colossians 3:1. Tingnan natin. Okay, sabi dito, kung kayo ngayon muling binuhay ng kasama ni Kristo ay hanapin ang mga bagay na sa itaas, kinuura ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Kung totoong binago ka na ng Diyos, kung totoong niresin ka na mula doon sa baptism, pinakita doon na binuhay ka ng Panginoon para maglakad sa bago ng buhay, dapat, ano ang dapat ang ating interes, ang ating dapat tinitingnan? Ang makalangit na bagay at hindi yung pagpapayaman sa lupa. Hindi naman tayo dito titira. Iwan na natin to eh. Yan kaya pala nilagay ko yan dyan. Ano po? Kayo'y mga muling binuhay na kasama ni Kristo, if you are risen with Christ, dapat ang ating interest ay ang mga makalangit na bagay at hindi yung pansamantala lamang sa lupa. Tama po ba? Hindi naman po masama na magpayaman kayo kasi anak kayo ng Diyos, mayaman talaga kayo. Kaya lang yung sobrang desire mo na dito, na ikaw na ang susunod at hindi na ang Panginoon, hindi na siya nag-glorify sa ginagawa natin, yun na po ang masama. Okay? Panglima, nakalagay doon ay meek at hindi po ito palaaway. Okay? Pang-anim, okay? Satisfied ka at hindi ka kubitos. Ang pang-10 utos, thou shalt not covet thy neighbors at thy neighbors things, di ba? Lahat ng mayroong kapitbahay ka, huwag mong pag-iimbutan. Okay? Sapagkat yun ay masama. Verse 4 na po tayo, isa sa qualification ng mga leader, ng mga pastor na tinatawag ng Diyos, okay? Discipline. Okay? Dapat ang kanyang bahay ay disiplinado din. Po. Sapagkat yun po ang ating makita na kapag narunol niya ang kanyang bahay, pati yung misis niya nagsasuggest, pero hindi siya nasusunod. Yung pastor pa rin. Okay? Kasi napag-uusapan nila yan eh. Okay? Having the children in submission with all reverence. Kanina nag-uusap kami ng mga men. Kasi sabi nila, pastor, may mga pastor na iba, na parang ordinary lang yung mga anak nila kasi hindi pa time. Ang blessing ko lang po dito sa atin, at nagpipray po kayo,
yung mga anak kong bakit nakikita ninyo, sa YBF, sa kung saan dyan, kasama natin, at nagmi-ministeryo, yan po ay blessing ng Diyos. Hindi ko rin sila pinilit. Tama naman yung ibang pastor, hindi natin dapat pilitin yung mga anak natin para sa service. Hindi. Pero ang blessing lang, nagbigay ang Diyos ng puso sa kanila na mag-serve habang kami ay nandito pa. Kasi ang sabi ng Bible, kailan ka pa? Di ba may kanta? Kailan pa ibibigay ang buhay mo at lakas kung wala ng pagkakataon, kung huli na ang lahat. Kailan pa nga naman nila, kung kailan na tatanda na yung kanilang mga magulang, saka sila magsiserve, hindi na nila na-serve na kasama ang kanilang mga magulang. Kaya doon po ang isang kagandahan, blessing lang po ng Diyos yun. That is the grace of God. Okay? And then pangalawa, sa verse 5, okay? Kapag hindi daw nila ito narurul ang kanilang mga anak sa kanilang mga bahay, papaano nga nila mapag-ahandilan ang mga nasa Sunday school, nasa high school, nasa college department. Ay, pamilya nga niya, di ba handle? Tapos papahawakin sila ng ministry sa church. Ako po'y saludo sa mga young men, young ladies natin na hindi na kailangang utusan ni pastor. Kasi alam na nila ang gagawin nila, matatagal na silang Kristyano. Pag nakitang idol na isang teenager na akala nila hindi pa naman sila mga matured, lalapitan na sila, bubuksan na ng Bible. At yun ang tama! Minsan may mga iba, nakita nila doon, tutulog-tulog, wala naman sayang yung oras. Tapos mag-verse tayo, redeeming the time because the days are evil. Ano ang nire-redeem natin? Nakita mo na yung pagkakataon, hindi ka pa gumawa na yung batang yun, although kasama lagi ng magulang niya sa church. Akala mo, ano na sila, strong na sila? Hindi pa. Sa bahay nga, di pa maasahan yan eh. Okay? Kaya dapat pag nandito po tayo, bilang tayo ay mga servant, hindi lang po ang pastor dito ang tinutukoy. Lahat tayo ay servant of God. Kung may pagkakataon, gawin mo na. Bago mo pa ituro ang iba, ikaw muna. Okay? So dito po ay discipline at narurul niya ang kanyang bahay ng maayos. And then verse 6. Verse 6 na po tayo. Sabi ng verse 6, hindi isang bagong hikayat. Okay? Yung mga bago, wag na muna nating ilalagay sa paglilid. Okay? So dito po ay, sabi diyan ay, experience siya at hindi siya novice. Okay? Sa aking obserbasyon, mula ako'y naging, kasi nagsimula po ako Sunday school kid, at yung mga connected na mga nagpastor, Manila man yan, Davao, kilala ko rin po sa biyaya ng Panginoon. At nakita ko sila, nagpalipat-lipat lang pala sila ng mga pastor. Okay? Kasi namatay na yung asawa ni Sir Ceciliano, napunta yan ng Davao, nanggaling din yan ng Makati, at nandoon pala kay, yung isang Amerikano kay Pastor Sim, dating member pala ito, ay naging yan ng Santa Mesa. Kaya kilala ko. So, ibig sabihin, nagpalipat-lipat lang. Kaya iniisip ko, sa ngayong panahon natin nandito tayo yung mga servant ng Diyos, kailangan po bang pumunta sa simbahan para matuto ka? Hindi na. Dito mismo tayo na mismo mag-aaral ng Bible. Kung kayo ay isang servant, hindi ka man pastor, hindi ka man deacon, dapat mayroon kang experience, matagal ka na, alam mo na ang gagawin mo sa bawat bagong dumarating para sila ay magkaroon ng pagkakilala ng higit sa Panginoon. Amen po ba? Hindi tayo pagpapabaya. Nanay ka, may nakita kang na bisita ng isang nanay din. Ay lapitan mo, kwentuhan mo ng konti, tapos pag napansin mong nakikipag-communicate sa'yo, ay ipasok mo ang gospel. At least, hugas na ang dugo niya sa kamay mo. Amen! Pastor, naniniwala ka pala yan. Kahit naman po na tayo ang paninigan natin ay grace of God. We believe in the doctrine of grace. Pero may the sovereignty of God, parang release ng train at ang responsibility ng tao. Human responsibility and God's sovereignty, parang release yan, yan pwede maghiwalay. Ang Diyos nagliligtas, ginagamit tayong instrument para marinig nila ang gospel. Di ba? Ganun lang naman yan. Nakakahiya. Pag pinababa ng Diyos yung nagbabagang apoy dyan, pagdating dyan, nagbabaga pa siya, magsasalita sa tao, uy, kailangan mo nang tagapagligtas. Mas nakakahiya yun. Kristyano tayo dito sa lugar natin, hindi tayo magamit ng Diyos kasi ang bibig natin tikom sapagkat ayaw natin magpagamit sa pagdadala ng gospel. Experience, hindi baguhan. Okay? And verse 7, ito yung maganda. Sa mga pastor pa lang po tayo ha. Verse 7, bukod dito, dapat din naman siya'y magkaroon ng mabuting mula sa mga sa labas.
baka siya mahulog sa kahiyan o bitag ng dyablo. Okay? Marami po. Okay? Tatlo lang naman kakahulugan. Okay? So yun lang po ang isang ano dyan. Dapat may good testimony siya. Outside and inside the church, number 1, sabi doon, lest he fall into reproach. Na po, paninisi. Kung hindi ka kasi di ba nasisisi ang pastor? Pangalawa, ay into the trap of the devil. Kasi mga kapatid, pwede nga talagang mahulog ang mga leader dito. Lalo ngayon, usong-uso, di ba? Lalo pag, halimbawa lang, uso ang election. Mapupunta dyan, magpapa-pray, kuno. Okay? Ako po si kandidato ganito. Pwede bang magsalayo dito? Hindi po pwede silang tumayo dito. Diyan pwede. Okay? Makinig muna sila. Pero ayaw ng mga ganyan yan. Alam mo bakit? Ang gusto nila, boto. Hindi makikinig dyan. Kahit anong preach mo dyan. Kasi, diba? Ganun lang naman yan. So, ito po ito yung positive. Okay? From verse 1 to 7. Ito naman po ang mga negative na qualification. Ano ang negatibo? Ang negatibo sa mga leaders, ganito. Okay? Number 1, dapat hindi siya mahilig sa alak. Number 2, hindi siya violente. Mga negative po ito ng traits ng isang leader. Pangatlo, greedy. Magbigay kasi, hindi kasi kayo nag-offering, hindi kayo nagtatite. Isang araw, mayroong pastor na mahilig magturo ng tithe and offering. Sabi niya, kayo lalo kayo mga men, may mga trabaho kayo, hindi kayo nagsisipag-tithe. May isa, Sunday pag kinarsilanggihan, umaga, lahat ng mga men naka-tithe. Okay, pumasok. Kasi hindi pa kayo naantok. Hindi ganun kasi ang pagbibigay. Pilitan. Nakakita kayo ang isang nag-aalaga ng isang tupa, hindi niya pinapalo yung tupa. Uy, mga anak. Hindi yan mga anak, hindi yan magbubuntis. Hayaan mo siya, pakainin mo siya sa pinakamagandang sabsaban. Painin mo siya na napakagandang matamis na tubig. Kung hindi, lagyan mo pa ng pulot pukyutan para masarap ang pag-inom niya. Mga ilang linggo lang, manganganak yan. Yun po ang punto ng Biblia. Okay? So, ang negative trait ay greedy. May mga leader na wala nang ibang inisip, may project tayo. Dahil ikaw may trabaho ka, Sister Imelda, dapat ang tuka sa iyo ay nasa 20K. Sister, ay nasa 30K. Hindi ganoon. Pag may project tayo, sa biyaya ng Diyos, depende sa puso natin. Amen? So, dito po ay mga greedy for money. Verse 3. Okay? Ano pa makita sa verse 3? Palaaway. Okay? Quarrelsome. Verse 3 pa rin, kubitos. Mapag-imbot. Okay? And then verse 6, hindi baguhan. So, yun po yung mga traits ng negative sa isang leader. Pasok tayo doon sa kasi magta-time na, pasok tayo sa mga, anong tawag dito ulit? Para magmalinaw sa atin. Anong tawag dito? Naghihintay sa mga restaurant sa labas? Waiter. Ayokong gamitin ang deacon kasi nakakamali ako, nabubulol ako, natatawag kong mga demon. Okay. Ang trabaho nila, habang nandoon yung manager nila, ang Panginoon, nagsiserve sila to the fullest. Kaya mayroon silang ganitong puti doon sa kanilang mga kamay. Okay. Number 1, sa verse 8 na tayo, okay, dapat siya ay brave and courageous. Ibig sabihin, reverent, iginagalang. Okay? Revere. Pag sinabing iginagalang, At dito po ay dignified. Iba pag dignified, di ba? Pag naglakad yan, dinomero yan. Okay? Marangal. Okay? May respeto. Inirespeto. Okay? At pangalawa, okay? Hindi siya sinungaling. Mayroon ba dyan? Not a liar? Numbers, ano na ba tayo? Okay, verse 8. Verse 8, ano po? Double tongue pala. Tama, double tongue. Not a liar. Honest. Okay? Tama, double tongue pala sinulat ko dito. Now, pangalawa, yung kanyang testimony, ingat nga, dapat sober tayo. Hindi tayo nakikita na madalas may bit-bit ng 4 kantos. Lalo galing sa Santa Cena, nabitin ng alak natin, bumili sa kanto, pag uwi, diretso ang Santa Cena sa bahay. Lord Supper sa mag-isa. Okay? So,
dapat maging kontentado rin po ang isang diakono, ang isang server ng Panginoon, hindi to be greedy. Dapat kontrolado niya ang pagdating sa mga money matters, dapat hindi siya pala utang. Okay? Yan yung ayon sa amin ni David mangyari. Sabi ko, kung wala tayo, hindi maghirap tayo. Ay, hindi dapat natin ginagawa yan, sabi ng Bible. Okay? So, controlled by money, hindi dapat kontrolado ng pera. Pure conscience, ano po? At yung doctrine ay tinuturo ng Biblia, nandun sa atin. At namumuhay sa mystery ng pananampalataya ng katotohanan. And then, verse 10, okay, sabi doon, ay proven na. Pag sinabing proven, matagal na. Okay? Hindi baguhan. Sabi ng verse 10. Okay, sabi niya, and let this first prove, then let them use office of the deacon being found blameless. Okay? So dito po, pangalawa doon sa verse 10, okay, dapat siya muna'y tested na. Number 1, sa pananampalataya. Pangalawa, sa doctrine. Pangatlo, sa testimony. Dapat yun po ang tinitingnan ng isang server ng Panginoon, maliban sa isang pastor. Ano po? Mayroon pa kasing mga sa simbahan, ano po? Dapat siya ay profound or blameless, na matagpuan siyang blameless. Siya po ay, kumbaga, kapag ito po ay sinubukan mo ang isang diakono, ang talagang server o ang isang waiter, pwede nga itong maging sekretary ng Sunday School Superintendent. Bakit? Dapat marunong ito sa pera. Kasi bakit? Sa Sunday School Clinic, may mga nagbibisit, pamasahin nila. Ito ang nag-aasikaso, hindi yung superintendent. Dapat ito yung tresurero doon eh. Yan ang ginagawa ng ibang mga simbahang malalaki. Doon sa mga bus ministry. Mayroon silang ganitong sekretary. Trabaho niya yon. Okay? So, last, panghuli. Tapos na natin. Ang pastor o leader, pero servant din sila. Servant din kayo. Pangalawa, yung mga waiter, mga servant ito sa loob ng bahay, at ito ay sumusunod doon sa mga pastor, at pwede rin po ito sa inyo. Okay? Kung kayo'y tatawagin doon. Ang pangatlo, from verse 11 to 16, ay ang mga asawa ng mga ito, bishop at ng mga waiter. Okay. Verse 11. Sabi ng verse 11, okay, dapat meron silang mate. At ang sample ko dito ay si PB, Roman chapter 16, verse 2. Okay. Number 1, na dapat ang mga asawa nila, pastor, paano pagbalo? Pwede ba siguro? Kasi hindi naman masyadong yung qualification na yun. Pero nakalagay kasi doon, their wife will be, verse 11. Okay, sabi doon ay, even so must their wives be, ibig sabihin, ang isang waiter o isang deacon ay may asawa. Okay? Must be grave. Ibig sabihin ng grave. Okay? Kagalang-galang. Okay, ano pa? Not hindi mapanirang puri, kundi papaano kung asawa ng isang officer ay, di ba? Okay. Tapos, nag-confide yung isang may problema. Nalaman ng lahat. Problema yon. So, ito po yung binabanggit doon. Kung sakali, halimbawa man, hindi ka man talaga asawa ng isang officer at ikaw isang ordinaryong servant, ordinaryong membro ka, dapat wala ka nito. Amen! Wala tayo niyan. Napag-confidean ka ng friend mo. Pero ito po ang isa. Kung kinakailangan na mo sa prayer meeting, kailangan niya ng matinding prayer, pero, halimbawa, may problema ang asawa, sabihin na lang natin, mayroon silang family problem. Alam na ng lahat yun, hindi naman chismis yan eh. Family problem lang sabihin mo. Ibig sabihin, ano bang problem? Huwag mo na, alam na ng Diyos yun. Ang mahalaga, pinagpipray siya. Kaya huwag lang i-detalye. Okay? So dito po siya po ay strong. Pangalawa, sa verse 11, sabi niya doon, not a gossip, nakukontrol ang tongue. Sabi ng James, kaya nga may bridle, kaya nga ang bangka, mayroong timon, para makontrol. Ito namang bibig natin, kung sa kabayo, mayroong bridle, pero talagang nalabas pa. Okay? So dapat siya ay temperate. Okay? So dito po ay makita natin doon sa asawa ng isang officer ng waiter. Pangatlo, okay? Dapat sila temperate, matino, seryoso, ano pa po, mapapansin natin? Faithful. Paano, pastor, yung ordinary?
Qualification din po yun ng isang anak ng Diyos, di ba? Anong sabi doon sa Romans? Hindi, Corinthians ba yun? Sa Corinthians, that be found faithful, di ba? Na dapat ang isang anak ng Diyos be found faithful. Hindi lang po ang mga asawa ng deacon ang kailangan ito. Lahat tayo, mga member, lahat ng mga ordinary members, kailangan din natin ito. Kasi pag tinawag ka lang, halimbawa ay may asawa ka at tinawag ang Panginoon ang asawa mo na mag-serve, kasama ka doon bilang asawa. Dapat po ay faithful at submitted in all things. Anong ibig sabihin submitted? Hindi po siya ang nasusunod. Okay? Kung ano ang sinasabi ng Bible, dapat nandoon. Okay? Panghuli, sa verse 11 pa rin, ang kanilang mga anak ay kontrolado ng nanay. Okay? At siya po ay napapasunod ang mga batang ito sa paggalang, sa pag-worship, at sa panalangin. Now, ito na po ang conclusion natin. Okay? Ano ang purpose ni Paul at sinulat ito sa Timothy bilang batang leader at sa mga nanais na pumasok ng ganitong ministry, bishop and deacons. Ano pong purpose ni Paul? Verse 14 to 16, ang sabi niya, okay? Sa verse 15, that Timothy might know. Tingnan natin verse 15, pakilabas po, okay? Ngunit kung ako'y matantalas at maaari mong malaman kung ano ang dapat ugaliin ng bawat tao sa bahay ng Diyos. Mga kapatid, napansin niyo po yung word na bawat tao? Leader lang ba tinutukoy doon? Deacon lang ba tinutukoy doon? Pastor lang ba tinutukoy doon? Asawa lang ba ng mga opiser ang tinutukoy doon? Pag sinabing, ano daw yan? Bawat na siyang iglesia ng Diyos na buhay na ihiligi ng suway ng katotohanan, mga kapatid, ano ang maaaring natin malaman at dapat ugaliin? Mga kapatid, ito po ang sabi ni Paul, okay? That the pillar ground of church makita sa atin, kahit hindi ka officer, kahit ordinary member ka, makita sa atin ang katapatan bilang na tayo ay may purity, bilang lahat tayo ay servant. Pure. Okay? Kaya nga mga kapatid ay mahirap din na may mga taong hindi mo kilala. Hindi siya pala imik, pero sa puso niya, iginagalang niya ang buong church ay pure. Hindi siya gagawa ng anuman na ikasisira ng kalahatan kasi alam niya na ang kabuhan natin bilang mga mananampalataya, tayo ay mga pure in heart, in practice, at sa espiritu. Dito magtatapos, okay? Isang araw mayroong nag-approach sa akin na asawa ng isang Sunday school teacher. Asawa ng isang Sunday school teacher, di pa pastor ang asawa niya. Sabi niya, Pastor, tama ba yun na dahil naniniwala tayo na ang simbahan ay pure. Bakit yung isang pastor doon, ipinakasal niya ang matagal nang nagsama at pinakasal niya sa church mismo? Okay? Sabi ko, hindi kasi ako pwede makialam yan. Ang tinutukoy ko dito mga kapatid, kung ang desire mo, hindi masira ang purity ng church, mismong ikaw, paninindigan mo, i-stand mo sa iyong buhay na hindi ka gagawa ng ikasisira ng kabuuhan para ang Diyos ay malululhati sa lahat ng ginagawa natin bilang tayo ay pure na simbahan ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? So yun po ang ating tinignan natin ngayon mga. Kung sakali man ngayong hapon ay may natutunan kayo bilang sa mga bishop, yun ang qualification, sa mga nag-attempt na gusto mag-serve sa simbahan ito bilang, kahit, mga kapatid din na kailangan natin magkaroon ng election para doon eh. Mismo ikaw kung talaga may desire ka na pagbigyan, pagsilbihan ng Panginoon, kaya mong gawin yun. Baga sasabi naman dyan, lahat. Okay? And all. Di ba? Sabi niya doon eh. Okay? Asan na yun? Nawala yung binabanggit ko kanina. Okay? Kasi pwede naman tayo, lahat naman tayo servant ng Panginoon. Okay? Whereas, ang ating simbahan ay hindi pa naman ganun kalakihan, hindi pa naman natin, nahahandle pa naman natin lahat ang mga bagay-bagay na ito sa bawat aspeto. Kaya kung kayo po ay may desire na mag-serve sa Panginoon, number one qualification natin dapat ay faithful. Paano ka nga maasahan ng Diyos kung hindi ka faithful or unfaithful ka? Paano mo mapagsisilbihan ang mga anak ng Diyos sa ating kalagitnaan? First and foremost, dapat faithful. Tayo po ay magsitayo at tayo po ay magkuklose. Ngayon lang Diyos, salamat po sa hapong ito na natutunan namin ang purity ng isang servant, na sigurado, Panginoon, kami na ang aming tinatahak na landas ay patungo sa iyong katotohanan
na dapat ay pure ang aming kaisipan, na anuman ang aming natutunan, panindigan namin, na hindi kami magdadala ng kasamaan para ma-blame ang buong church. At sana, Panginoon, maging kaming faithful sa aming panawagan na tinawag mo kami, anuman ang aming tinagawa, magpatuloy kami, at anuman ang aming magiging reward nito ay kayo po nakakaalam. Salamat, Panginoon, sa hapong ito, sa bawat nag-stay na harinawa bilang mga servant, Panginoon, matagpuan mo kaming mga matatapat sa aming ginagawa bago kami humawak sa isang mabigat na trabaho, sapagkat ang sabi mo, kung mapagkakatiwalaan kami sa maliit, doon kami mapagkakatiwalaan sa malaking gawain. Maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito, sa buhay ng mga bishop, sa buhay ng mga deacon, at sa buhay ng mga asawa nila, na sila ay maging mga tapat, at napag-uralan namin na hindi kami dapat katulad ng mga binanggit sa Bible na mayroong negative na reaction. Maraming salamat po ngayon sa hapong ito. Ito po yung aming dalangin na pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po.